ang kagulat-gulat na flood control project na ito na tuklasan ni PBBM sa Baliwag, Bulacan. Nakakadismaya sapagkat ayon sa report ay 100% completed at ito nga ay fully paid pa nga, pero wala man lang ginawa dito at wala rin din mga machine na siyang gumagawa rito. Panoorin po natin ang video na ito. I'm getting very angry. This is what's happening here. Hindi naman. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. So the COA fraud audit of Bulacan projects, anong end goal nun? So filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be? Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata dun sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to proceed. Galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukod din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Well, maraming kahit sa design. Maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. I-report nila sa Public Works, kompleto, walang ginawa.
Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa kapilang bayan. Yun, tama, yung simento, nipis-nipis. Sa pag nakita ko yung papunta dito, yung asphalt overlay. Sira-sira. Kaya patitignan ko rin yun. Dahil ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga, sira na yung kalsada. Sige, salamat. At ayun nga kay PBBM, pananagutin ang kontraktor kung sino man ang kontraktor nito at kanilang tutukuyin dahil ang kanilang ginawa ay economic sabotage sa pagsisinungaling, pagpapabaya at higit sa lahat ang pondo ng bayan ang siyang nagastos dito na kinulimbat lamang ng kontraktor. Kaya abangan natin ang susunod na investigasyon at matukoy na kung sino ang kontraktor dito sa Barangay Piel, Baldiwag, Bulacan.